Uy. Pusa ba to? Wait. Come on, Peanut. Come on. Wait. Wait. Lalak lang ni Kuya. Let's go. Okay. So, i-walk ko si Peanut. You can see. Inamoy siya doon. Hindi ko alam ano inamoy niya. Psst! Peanut, come on. So yun, mag-share lang ng story ngayong araw. Very quick story actually. So, let me give you a quick recap. October 4 nung kami ay nakarating dito sa Canada kasama ang aking mother. And yun, sinundo kami ni Daddy. Kasama si Tito Jan, by the way. So, sinundo kami ni Daddy at ni Tito Jan. Ayun, and November 3 na ngayon. So, almost isang buwan na rin nakalipas. Simula nung nakarating kami dito. And, since 1 month na kami, kahit pa paano na medyo naka-adjust na, medyo naka-adapt na sa Canadian lifestyle. Kahit sobrang laki ng pinag-aiba ng Filipino culture sa Canadian culture. During those weeks na nandito na kami, pinaka-main goal ko talaga is makahanap ng trabaho. Since, gaya nga na sinasabi ng maraming tao dito, sobrang daming opportunities, sobrang daming trabaho, studies, and kung ano-ano pa. So, ang pinaka-hinanap ko muna kaagad is trabaho. Since ang current status para naman namin dito is open work permit, hindi pa kami totally permanent resident. And yun. So, nag-apply na ako sa kung saan-saan. Mapa fast food, mapa convenience store, mapa tindahan ng mga damit, tindahan ng mga sapatos. Literal na tinry ko na lahat. Over 20 na ang napasahan ko ng applications. It is napakarami na rin ko tutusin. All of a sudden, nung mga bandang October 23, may tumawag sa akin, which is employer ng mga parang isang internet organization, parang ganon. Tinanong ako, in-interview ako, kailan ng availability ko, anong mga nag-experience ko sa Pilipinas. Buti na lang kasi nagamit ko yung kahit pa paano yung mga experience ko sa Pilipinas dun sa mini-interview na yon. After nung conversation na yon about sa mini introduction ko ng sarili ko, mini background ko pala. Nagkaroon ako ng schedule para interviewin sa October 24, which is kinabukasan lang ng 23. And sa October 24, meron akong Zoom meeting sa general manager nung internet company organization na yon. To make the story short, na-accept ako dun sa interview na yon. Then nag-move na ako sa second interview, which is yun in person. May video pa ako na naglalakad papunta dun sa office nila kasi in person yung interview. Nangyari nga pala to ng 27 by the way. So parang 3 days na yung agwat. Bigyan nila ako ng konting allowance para makapaganda dun sa second in-person interview. Pagkapasok ko, nagulat ako. Like literal pala siyang office sa loob. So company pala ang napasukan ko. Kasi bilang kakarating lang namin dito, mga 3 weeks pa lang kami noong time na yon. Ang ina-expect ko pa lang ng trabaho is crew ng mga fast food chains, cashier, tagalinis, dishwasher, ganun ang expect kong trabaho. Ina-applyan ko pala is sa office. So, nagulat ako. Sabi ko tuloy sa sarili ko, what have I gotten myself into? Ano ba itong pinasok ko? Pero, fortunately, nakaraos naman dun sa second person interview na yon. Kahit pa paano nasagot naman yung tanong ng general manager. Yung general manager na nag-interview sa akin nung 24 is same din na nag-interview sa akin nung sa 27. Kaya hindi na ako medyo nanibago at nailang. And after nung interview actually, medyo hesitant na ako. Sabi ko, hindi naman sa parang mahirap kasi lahat naman trabaho mahirap kung tutusin. Parang, ito na ba talaga agad yung gagawin ko? So basically, in-explain sa akin nung employer na gagawin ko is parang independent contractor something. Since internet company organization nga sila, parang nagbebenta sila ng mga product door to door, which is kailangan makabenta ka ng product sa bawat bahay-bahay dito. Kung gusto ba nila mag-avail ng internet, cellphone, TV, yon. And isa-isayin mo yung mga bahay sa mga lugar dito. And ang mahirap nun, di pa ako totally ganun knowledgeable sa lugar ng Canada. Sa mga ikot-ikot lang, konti lang ng mga pero hindi ko pa sa ulo basically yung
daan. So, isang problema yun sa akin kung sakaling pasukin ko yung trabaho ngayon. Pangalawa naman, kung mag-door to door kami, is magwi-winter na dito. Ngayon pa lang nalalamig na ako, paano ba kaya pag nag-winter na talaga? Patuloy na akong manigas sa gitna ng kalsada habang nagbebenta ng produkto sa mga bahay-bahay dito sa lugar. Pangatlo, wala pa akong sarili sasakyan. Sa ngayon ay makikisakay muna ako sa aking daddy kung halimbawa magpapaservice ako para pumasok dito, ganan. And paano pa kung magdo-door to door kami, so mas malayo yung mga pupuntahan naming lugar. Kasi as much as possible, kailangan namin makapagbenta ng produkto sa maraming customers sa iba't ibang lugar para mas lumawak at mas lumagana pa yung produkto nila. So, napakahirap naman. And yun, after ng second person interview, meron kami yung final interview, which is yun yung pinakang interview para ma-hire ka na dun sa company nila. Online meeting lang din pala yun. So, yun, pagka uwi ko ng bahay, iniisip, papasukin ko ba to? Siyempre, humingi rin naman ako ng guidance at advice mula sa aking mga magulang. And yun nga rin ang naging thought nila dun sa trabaho kong yun. After thinking of it for quite a while, during the interview, parang medyo naging honest na ako dun sa general manager na employer rin namin dun. Sabi ko, "Sir, I'm really sorry but I don't think I'm gonna be able to do my job properly," ganun. Not that hindi ako interested, pero syempre, hindi pa kami totally nakapag-adjust. Since 3 weeks pa lang din naman kami ng time na yon. And para sa akin pati, yung trabaho dun is sobrang laking laktaw. In a way na, ang plano ko lang naman yung maging crew, cashier, tagapaglinis, ganun. Maging independent contractor agad ako sa trabaho. So yun, I ended up rejecting yung offer na ma-hire. Kahit almost ma-hire na sana talaga ako ng time na yun eh. Like literal na, yun na yung pinaka-final interview para ma-identify nila kung ma-hire nila yung aplikante o hindi. And nirefuse ko na yung offer. Sa loob-loob ko naman, medyo nakahinga pero medyo nanghihinayang. In a way kasi yun na yung pinaka first job ko na sana dito. Pero in a sense, at least hindi ganun kahirap o hindi ganun ka-challenging yung tatakin ko kagad sa trabaho. Kaya may papaya ko lang diyan sa mga nanonood, follow your heart. Kasi pag yan ang nagsabi, matik hindi na nagkakamali. Pero pag sa pag-ibig, iba naman yun. Yun lang guys. I hope you like this video. Kakauwi lang namin ni Peanut. Tahol ng tahol itong batang ito. Yan, if you like this video, like, subscribe, ring that bell, bahala na kayo. I hope you like my story and I'll see you in the next one. Goodbye.